Abay nawindang tayong lahat ngayong hapon, no? Nang biglang inanunsyo ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa midterms election sa 2025 para senador. Yan ay si Congressman Pulong Duterte, si Mayor Baste Duterte, at si dating Presidente Rody Duterte. O ano, ang sabi ko nga sa aking Facebook ko akala nyo laos na mga Duterte. Paano naman magiging laos ang Duterte? Mas maraming boto yung Vice President kaysa sa Presidente. O, akalain siguro nila hanggang Vice Presidente lang mga Duterte. Ayan, 3 senador at sa akin, walang kaduda-duda, lahat yan mananalo. Abay, si Presidente Duterte naman lahat ng surveys kapag siya kasali, siya nangunguna sa pagiging senador. At bakit hindi naman mananalo pa yung 2 Duterte? Talagang ang ibinoboto talaga ng taong bayan ay hindi na tao. Ang binoboto ay branding. Branding na isang liderato na maaasahan, isang liderato na nagbibigay ng direksyon sa bansa. Alam nyo kasi, ang pinakamagaling na kampanya ng mga Duterte ay si PBBM mismo. Hindi nyo ba napapansin na wala nang sinasabi ang mga taong bayan kundi sa panahon ng Duterte nawala ang droga? Sa panahon ng Duterte nawala yung mga karumalduman ng krimen. Ngayon meron na namang model at saka yung Israeli boyfriend niya na nawawala. Na ang duda may bangkay na nakita na mukhang yun na naman ang mga biktima, no? Lantaran na naman ang krimen sa ating mga komunidad. Lantaran na naman ang mga droga. So wala na sinasabi ang mga tao kung hindi nung panahon ni Duterte. O bukod pa doon sa nung panahon ni Duterte, mapayapa ang komunidad, yung panahon ni Duterte, hindi naman tumaas ng 800 kilo ba o per kilo ang sibuyas. Sa panahon ni Duterte, hindi naman umakyat ang 400 per kilo ang ginger, no? Nung panahon ni Duterte, hindi naman siya nangako ng 20 pesos kada kilong bigas, pero hindi naman kasing taas ng bigas ngayon ang presyo ng mga panahon na yon. Di ba? Nung panahon ni Duterte, nagkaroon pa nga ng COVID, pero nagamit naman ang pondo ng bayan para sa kapakanan ng marami. O di ba? So wala ka nang naririnig kundi yung panahon ni Duterte. O yung panahon ni Duterte, may kapayapaan sa West Philippine Sea. At nung panahon ni Duterte, dahil may kapayapaan, abay, napakadaming mga Chino na namuhunan sa Pilipinas, napakadaming turista na nagpunta sa Pilipinas na naging dahilan para umusbong ang ating turismo at napakaraming kalakalan nung panahon ni Duterte. So alam mo, ako sinasabi ko sa mga taong bayan, pwede ba mag-move on na tayo dahil hindi na panahon ni Duterte. Pero dahil nga sa sama ng buhay ngayon, talagang ang sinasabi ng tao nung panahon ni Duterte, sana maulit muli. Well, hindi naman po magiging presidente ang dating Presidente Duterte muli dahil siya ay 80 anyos na. Pero po pwedeng maibalik sa Senado ang mga Duterte, hindi lang 1, 2 at 3. At judging, ayon dun sa mga reaksyon ng ating mga tao, at least sa social media, mukhang excited ang tao na magkaroon na ng 3 Duterte sa Senado. Kasi ano naman talaga nangyayari sa Senado, no? Di mo maintindihan kung anong mga ginagawa nila dyan. Hindi mo maintindihan kung naintindihan nila ang trabaho nila bilang policy makers. No? So ngayon, at least sa 3 Duterte, tried and proven ang pagsisilbi sa bayan. Kaya excited ang marami. Kaya nga yung mga naglalait sa mga Duterte na pasay na yan, hayan po kayo. 3 na ngayon ang magiging senador na Duterte. Now, unang-una po lilinawin ko na nagsalita na si VP Sara. So ako po, wala naman akong otoridad na magsalita para kay VP Sara, inuulit ko lang yung sinabi niya. Ang sinabi niya, ayon sa kanyang mama, ay 3 Duterte ang tatakbo para senador. So intindihin po natin yan yan ay sang-ayon sa kanyang mama. Hindi natin alam kung ano pa ang opinion ni VP Sara mismo sa bagay nito. Hindi rin natin alam kung ano pa ang opinion ni dating Presidente Duterte. Pero kung masusunod ang mama niya, 3 Duterte yung patatakbuhin niya. At bakit naman hindi? Di ba nga, nandito na tayo. Nandito na tayo sa puto na kinakaladkad na talaga sa gera. O nung isang araw lang, sabi ko, mabuti naman itong si Executive Secretary Bersamin ay nag-escalate ng tension at sinabing hindi lang pagkakaintindihan yung nangyari sa Ayungin. Binawi pa ng Secretary Gibo Teodoro at sinabing aggressive use of force yan. Pag sinabing aggressive use of force, pwede kang kumamit ng self-defense. Pag gumamit ka ng self-defense, ibig sabihin, puto ka na, simula na ang gera.
Kaya nga mga Katoliko ngayon, nagdadasal na ng kapayapaan. Meron silang, ano ba tawag doon? Ora officio pa yun tawag doon. Hindi po kasi ako Katoliko protestante ko Para nga po maiwasan na ang gera. Ang kinakailangan na natin talaga ngayon, magdasal dahil talagang magsisimula na po ang gera. At bakit? Kasi gusto talaga ng Amerikano magkagera. Ay inaasahan natin na ang mga Amerikano sasaklolo sa atin dahil sa West Philippine Sea na sa tingin ko hindi mangyayari. Pero overall, talagang gusto ng Amerikanong magkagera dahil ang ekonomiya nila mahina at nakasalalay sa pagkagera. Yan po ang katotohanan. So, naku po, talagang ang eleksyon, kung aabot pa tayo ng eleksyon, dahil gaya na aking sinabi nandito na po yung mid-range cruiser missile launchers na naging dahilan kung bakit magkaroon na ng nuclear war noong panahon ni JFK noong 1960s. Narito na po yan sa Pilipinas at nagbigay banta na rin ng Russia at ang China na ito'y simula na naman ng instability sa buong Asia. O, hindi ba? Ang nakataya ngayon ay buhay na natin dahil kapag na at kung meron pang mabuhay, chances are hindi magtatagal yan dahil sisirain ng radioactivity yung ating kalikasan at hindi na makakasustain ng buhay. So ganyan po katindi ang hamon natin. Kung dadaanin sa eleksyon, mas gusto pa ng taong bayan, ibalik na ang tatlong Duterte. Magreklamo na kayo at hindi kung yan ay dynasty, pero ang katotohanan, binabalik lang ng tao yung branding. Yung style ng panunungkulan na sa tingin nila epektibo dahil binibigyan katugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Ibig sabihin, yung tawag ng panahon ang magluluklok sa Senado ng tatlong Duterte. Yung panahon ni Duterte, yan ang magiging battle cry ng tatlong Duterte papunta ng Senado. Now, bukod po dyan, yan din ay warning Sa tingin ko, warning din yan. Doon sa mga nangyari ito na dahil sa tawag ng panahon talagang kinakailangan ibalik ang mga Duterte. So anyway, hindi na ako magtatagal. Tignan na po natin ang reaksyon nyo kasi ngayon exciting. Ngayon sabihin nyo sa akin kung anong gusto nyo. Gusto nyo ba ang tatlong Duterte sa Senado? At bakit? Sige, simulan na natin ang pagbabasa ng inyong mga komento. Dahil hindi, attorney, napakagandang balita naman yun. Do you agree? 3 Dutertes in the Senate and VP Sara as President. Can you imagine what a fantastic idea? Yay! Sa akin po. Hay, nako talaga naman po. Tapos na ang mga walang direksyon na pamumuno. Tapos na ang walang political will. Mababalik na naman ang kapayapaan at syempre, hindi lang sa komunidad, kapayapaan din sa West Philippine Sea. Malalayo na tayo sa imbulto. Malapitan, wag na tayo magpabola. Go, 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 Duterte Clan. May tunay na malasakit sa taong bayan at may pagmamahal sa bawat Pilipino. Solid Duterte po. Ibalik ang build, 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 peaceful. Tama si M. Okay? Si Sedak Ibrahim, attorney, dapat po talaga mga tunay na leader ang iluklok dyan sa Senate. All the way, Duterte team. Si M. Malapitan for Senator, Tatay Dikong, Baste, Paulao, Duterte, Harry Roque, Vic Rodriguez, Bato, Blanco Culeta, Dr. Badoy, go, go, go! Emelita, good afternoon, Atty. Harry Roque, that's good news. Patay! Ang dami nang nanginginig ngayon sa stress at nervyos. Watching from Vienna. Red chocolates po sa Congress ka po tumakbo. Pagsasampalin mo na yung mga kurakot at mga buhaya dyan. Hayaan natin mga Duterte doon sa Senate, ikaw naman sa Congress. Ingat po ang God bless. Parang yan po ang type ko. Parang yan po ang type ko talaga. Okay? Benjamin Abelio, sino maging mayor ng Davao? Sana ay may isang Duterte ang maging mayor ng Davao. Kakampi naman po nila yung vice mayor doon. So siya ang tatakbo siguro na vice mayor. Okay? Si Femi Lope Barret, tama ang mga desisyon ng Duterte at Atty. Roque doon din sa Senado.